Mainit na balita. Kaya naman mag-antabay-antabay lang tayo dahil mukhang magaganap na nga ang dapat na maganap. Kaya lahat ng kababuyan nila ay mayroong hangganan. Ayon sa ating puting ahas, ang mga kadahilanan, mga palangga, kung bakit nag-alboruto na ang bulkan na handa ng zumabog, ang nag-trigger dito, ayon sa ating Juting Jahas, yung nangyari kay PIDEA Chief Wilkins Villanueva at dito kay Colonel Grijaldo. Kasi mukhang kaabang-abang ito. Di ba? Mukhang kaabang-abang ito ngayong January. So sukang-suka na daw, ayon sa ating Juting Jahas, ni Paduanong, ayan, mamamatay, manggugurgur yan. Maganda handa daw ang taong bayan dahil may mag-a-class. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong rang, ano yung ano nila, ano yung kategorya nila, mga palangga, pero merong mag-a-class at ang mga bangag ay talagang sinusubukan nilang supalpalan ng pera ang lahat ng mga ito. Mukhang magaganap na nga ang dapat na maganap, kaya naman mag-antabay-antabay lang tayo dahil aburido na ang mga ginayupak habang sila ay gumagawa ng pera, patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan, ay kinakabahan din sila. Kasi sabi ko sa inyo, mga kababayan, may hangganan. Lahat ng kababuyan nila ay mayroong hangganan. Ayon sa ating puting ahas, ang mga kadahilanan, mga palangga, kung bakit nag-alboruto na ang bulkan na handa ng zumabog, mukhang kaabang-abang ito. Di ba? Mukhang kaabang-abang ito ngayong January kasi nga, ang nag-trigger dito, ayon sa ating Juting Jahas, yung nangyari kay PIDEA Chief Wilkins Villanueva at dito kay Colonel Grijaldo. Kasi mga kababayan, mga palanggingging, nakita ninyo na ang ginawa kay Colonel Grijaldo na kung babalikan natin, nagkaroon ng Senate hearing kung saan nagsalita si Colonel Grijaldo doon na talagang kino-urge siya o saan siyang pina-agree dito kay Garma, 'di ba? Kay Rina Garma na nagkaroon ng mga reward system para sa paggurgur. So doon nagsimula ang lahat itong mga pagsisiklab ng damdamin. Kaya I'm so excited for this. Pero gusto ko lang balikan, mga kababayan, na talagang sobrang budol ang buwaka ng inang gobyernong ito. Kailangan kayo i-remind, pinalabas ng DOJ, ng Department of Justice, di ba? Na si Garma ay tumakas papuntang Amerika. At nahuli, daw according to them, according sa news report, sa Pilipinas, coming from the Department of Justice, na andyan si Remulla, alam mo, si Remulla, baka buhay pa ba o patay na? Kasi hindi na naman nagpapakita, baka hindi naabuti ng Pasko yan Ilang araw na lang, baka, tumumba na yan. Dahil sa karma na ginagawa na. But anyway, balakan natin yung kay Garma na pinalabas ng DOJ na nahuli daw sa San Francisco na dahil sa paso ang visa o expired ang visa. Yun po ay isang kajululan. Okay? Ito yung mga pangyayari dito. Dito lahat nag-trigger kung bakit ang mga certain na mga mag-aalam, sisiklab, aaklas ang kanilang ginurgur na ba siya o nasa Pilipinas pa siya or hindi natin alam. Di mo, walang report. Walang report dyan sa Huwad Committee na yan. Kasi kakampi nila ang mga digimonyo. Kasi ang kanilang mission dyan, hindi in aid of legislation, kundi takutin, sindakin, ipahiyain ang lahat ng mga resource person at paniwalaan ng mga kriminal katulad ni Asierto, Matubato, Espinosa, sino pa ba yung iba doon? Las Cañas at yung mga kriminal o mga convicted na nakakulong sa bilangguan para magdakdak at magsinungaling patungkol sa mga Duterte. Then, ang nangyari, yun ang pinapaniwalaan ng mga bugok o mga jutang ginimis dyan sa Kongreso. Katulad na lamang ni Abante,
ni Paduanong, ayan, mamamatay dyan, mamamatay, manggugurgur yan. Okay? So, sukang-suka na daw, ayon sa ating Juding Jazz, sukang-suka na at dapat nga, talagang my God, huwag nyo na itong patagalin. Dapat nga, huwag nyo na paabutin ng Pasko. Huwag nyo nang papaskuin itong mga to. Kasi, yung ginawa kay Colonel Grijaldo, di ba, in-expose ko sa inyo yan. Nung nasa ospital siya, talagang pinapuntahan siya ng arresting officer. At true enough, nandiyan siya ngayon sa, ikinulong siya ni putang inang barbers na yan. Ang yabang-yabang pa nang sinabi, magpapasko ka ngayon sa kulungan dyan sa House of Representatives. Ganito po kawalang hiya ang ginagawa na sa ating mga men and women in uniform na katulad ni Colonel Grijaldo at ni Wilkins Villanueva at marami pang iba. Kung kaya nilang gawin, ulit-ulitin natin, gawin kay Inday Sara, dating Pangulong Duterte, ang kanilang panglalabis at ang kanilang ang kanilang pangbababoy, kaya nga ito gawin sa inyong lahat. Di ba? Anong ginawa kay Colonel Grijaldo? Ipinagyayabang pa nila na yan, kinulong nila, hindi magpapasko ngayon si Grijaldo at sa Pasko at New Year, si Colonel Grijaldo dyan sa sa kulungan nila dyan o sa detention cell nila, dyan sa Ganun po kahayop. Pero medyo meron silang parang magpapasalamat pa daw tayo dito sa Huwad Committee dahil si Wilkins Villanueva, si PIDEA, former PIDEA head, okay, Director Wilkins Villanueva ay kinontempt nila, pero sa January 13 pa nila ikukulong doon dahil humanitarian reason, chuchu dahil Pasko at Bagong Taon. Si Grijaldo, si Colonel Grijaldo, para ayunan ang kasinungalingan ni Garma. So, nang in-expose doon sa Senate, eto ngayon ang kapalit. Kinontempt dahil hindi pumupunta, dahil nga nagpapagamot yung tao, pero kinontempt at gustong ikulong. Ganito kababoy ang mga demonyo sa Kongreso. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi tayo pwedeng magnilay. Dahil ang nag-i-enjoy lang ngayong Pasko, yung mga putang inang mga kawatan na yan. Nagpapa-party. Nagpapa-concert. Recently, I don't know kung alam niyo, isa natin to mamaya. Ito. May sinend sa atin. Hindi ko lang, ito to. May sinend sa atin. Yung may hawak ng pondo ng bayan. Diba? Anong sabi ni Inday Sara? Ang may hawak lang ng pera ng bayan ay 2 tao lang. Sino? Si Ko at saka si Tambaloslos. Siyempre, sa pakikipagsabuatan niya ni Bangag at ni Lisa Tanas. So ngayon, yung nag-timbre sa atin na puting ahas na sinasabi sa atin, Miss Maharlika, magandahan daw ang taong bayan dahil may mag-a-class. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong rang, ano yung ano nila, ano yung kategorya nila, mga palangga, pero merong mag-a-class at ang mga bangag ay talagang sinusubukan nilang supalpalan ng pera ang lahat ng mga ito. Balikan natin si Colonel Grijaldo. Dito daw nag-udyok. Ito yung nag-udyok sa kanila, nag-trigger sa kanila kung bakit kailangan na nilang magsalita, mag-aklas o kung ano paman dahil sa ginagawa ng pagkulong kay Colonel Grijaldo diyan sa Senate, ay sa Congress. Ito mga hinayupak na mga kawatan na ito, mga palangga, sila ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Mga walang dignidad ang mga hinayupak, dapat nga kayo, mga Pilipino, hindi lang ang men and women in uniform, kumilos na kayo. Tignan ninyo ang ang South Korea. 'Di ba? Ang South Korea, nagka-issue lang doon sa bag na binigay doon sa kanyang First Lady. Ang tao nag-aklas na. Pero kayo, utangin na, wala pa rin. Kaya mabulok kayo, sabi ko nga, talagang malupit ang problema ng Pilipinas. Taksil. Kasi hindi banyaga ang nagtataksil sa inyo. Ang mga nagtataksil o nagtatraidor ay mga mismong kapwa nyo Pilipino. Balikan nyo Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Balikan nyo si Noynoy, ay Ninoy. Diba? Balikan nyo yung mga istoryang yan. Balikan nyo kung sino ang nagtraidor kay Jose Rizal.
Kaya hindi matatapos ang problema ng Pilipinas hanggang walang matino na naninindigan. Hindi lang isa. Majority dapat na Pilipino manindigan gustong targetin ni Lisa Tanas, ni Marcos, si Harry Roque at siyang asawa. Kasi ang nasa isip ni Lisa Tanas, yung video, alam nyo, minsan, hindi naman ako, parang naisip ko, dahil hindi ko naman kasalanan na in-expose ko ang pagsisingot ni Bangag. Ito, yung sinisingot niya, bago to. Bago yan. Okay? Yan ang flavor natin ngayon, ha? Maizenia, cornstarch lang yan. Mga palangga, sinisimbolize lang natin yan. Dahil nga ako, mga palangga, tinigilan ko na yung, ano yun? Ito, tinigilan na natin to kasi masakit. Baking soda. Ako si Hitler. Okay. Dahil in-expose ko o pinaviral natin yung pagsisingot ni Bangag Jr., kaya tinatarget si Harry Roque. Si Harry Roque, kanyang asawa, doon, eto lahat itong nangyayari, mga palangga. Ganti lahat ito. Ganti dahil in-expose natin ang kidnapping, smuggling, pulboronic ni Bangag. So dahil ako ay kasama dito sa milyon-milyong Pilipino na nag-expose, ako na nga number 1. Sabi ni Sas, ako na number 1 na noisy dito. Dahil sabi ni Bangag Jr., noise lang daw ginagawa natin. Anyway, tina-target si Harry, yung kanyang asawa, si Attorney Glenn Chong, sila Attorney Vic, may mga death threat yung mga yan. Katulad ko. Now, si Colonel Grijaldo, si PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Eto ba? Kaya nga sabi nung kausap natin kanina, talagang ready na raw sila. Kaya sabi ko naman, sir, baka naman hanggang dak-dak lang kayo. Naku, maboljak na talaga kayo lahat. Sabi ko na gano'n sa kanila, huwag kayong puro dak-dak. Sukang-suka na yung taong bayan. Kailangan yung manindigan. Kung kailangan yung sabayan, itong INC or sino pa man, sabayan namin kayo. Ako, kung nakarang EDSA, 8 hours tayo nagbablog. Kung kaya 8 hours, I cannot promise, hindi ko kaya 24 hours, nakakatulog ako, remember that? So sabi ko, sasamahan namin kayo. Kami dito sukang-suka na. Ako sukang-suka na kahit na hindi nga ako apektado dyan sa problema ninyo sa Pilipinas. Sabi ko, I'm here para matapos na itong bangag na ito. Ano? At least hindi masakit. Ngayon, mga kababayan, galit na galit ang hanay na ito, itong mga nakausap natin na pinaparating sa atin na manindigan din daw ang taong bayan. Kailangan nyo lang daw silang sabayan o sabayan kayo. Ang sabi ko nga sa inyo, nanindigan na kami Sabi ko kanina, nasa EDSA na yung mga tao. Nasaan kayo? Ang sabi, basta, Miss Marlica, mag-aalsa na raw sila. Baka mag-alsa balutan. Sana naman doon kayo mag-alsa balutan mula Pilipinas. Huwag niyo sana kaming paasahin. And I hope, mga kababayan, wala nang journey si Arnel Pineda, sabi ni Rebecca Ogata. Wala na ba sa journey? Napanood ko siya noon, pero hindi niya kasama ang journey, mag-isa lang siya. Yes, ang sa akin lang kasi, alam mo, politiko yan. Wala, mga performers kasi pera-pera lang sila Wala naman kasi talagang paninindigan yan. They're full of themselves. Di ba? Yung mga artista, katulad yun lang yan nung nakaraang paparty ni Bangag. Nandyan yung mga dilawan, nag-perform. Pera-pera lang talaga sila. Hindi ka talaga kayo, wala talaga silang pagmamahal sa bayan, mga palangga. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo ay tinanggalan nila ng karapatan. Hindi lang basta-basta tinanggalan, niyurakan nila yung pagkatao, nilabag nila yung batas, tinanggalan nila ng dignidad dahil sa kahayupan ng WAD committee na yan, na yung mga inayupak na yan ay mismo ay manggugurgur. Katulad ni Paduano na membro ng Alex Bongcayaw Brigade. Na ang ginagawa, mayroon ako nabasang article na may certain, I forgot, mayroon siyang alias na ginamit na may warrant of arrest daw yan, alias daw ni Paduano yon. And yun ay hinahunting yung taong yun. Pero according to that article, na scan ko lang actually, si Paduano daw yun. So kung i-google nyo, i-research nyo kung sino yung mga Alex Bongcayaw Brigade na yan, sila ang gun for hire. Ibig sabihin,
pumapatay, gumugurgur sila ng tao sa ngalan ng salapi, kay negosyante, politiko, or whatever. Imagine mo, hindi natin alam, nandiyan ngayon sa Kongreso, ba't hindi siya binoto ng bayan? Through party list. Di ba? Pumatay, gumurgur ng tao itong grupo niya. Kaya no wonder, di ba, sinisindak-sindak si Congressman Marcoleta, binubuli-buli niya kasi sanay siyang gumurgur ng tao. Kung yung grupo na yan ay gumugurgur ng tao, baka nung time na yon, kung walang camera, baka ginurgur niya si Congressman Marcoleta nitong Paduano na ito. Di ba? Bangag Marcos, parang Sinoy Abnoy, sabi ni Mia Lambat. Yun na nga, ang ginagawa na kay Colonel Grijaldo ngayon, na may nararamdaman, hanggang ngayon nakakulong dyan. My God, mga palangga, sana talagang totoo yung sinabi ng ating puting ahas na sila ay mag-aalsa na. Mag-aalsa, mag-aaklas, o kung ano pa man. Imagine mo, itong mga buwaka ng inang to, katulad ni Barbers, na nasasangkot din ang kanyang pamilya sa illegal na pulburon. 'Di ba? May mga article yan na lumabas na sangkot sa illegal na pulburon. Dahil naglabas yan, tinatakot tayo, sinisindak ang mga vloggers na kakasuhan. Kakasuhan ipapatawag. Wala nang kayong batas sa Pilipinas. Kaya kung kailangan mag-aklas yung mga nagsabing mag-aklas, hindi ko kayo pipigilan. Mag-aklas kayo kung gusto ninyo.